Good afternoon, Mr. Mikolin Hasegawa. But before we begin this interview, we would like to introduce ourselves first. I am John Lin, but you can call me Eliza. And I'm Haya Sainpo. We are from BSA 1-3, Polytechnic University of the Philippines. This interview po is called Communicating with Filipinos, an Expat's Confessions. We are doing this for our purposive communication subject and to learn more about the experiences of expats living in the Philippines, especially when it comes to communicating and interacting with Filipinos. We'd like to hear about your positive experiences, the challenges you've encountered, and how you adjusted to cultural or communication differences while living here. Your answers will help us better understand how foreigners like you experience Filipino culture and communication. And please be assured that your responses will be treated with respect and confidentiality and will only be used for academic purposes. Participation in this interview is completely voluntary, and you may choose not to answer any question or stop the interview at any time po. Now that we introduced the purpose of this interview, we'd like to start with a few simple personal questions so that we can get to know you better before moving on to your experiences here in the Philippines. So, first question, can you tell us your name, age, and where are you from? My name is Nicolin Velasagawa, and currently nakatira pa ako dito sa Barangay Pangawan, Rosales, Pangasinan. And I'm 19 years old. Nag-aaral po sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet. And ang course ko po ay BSN Rep sa College of Home Economics and Technology. Mr. Hasigawa, can I ask you, how many years have you been living here in the Philippines? Nakatira po ako dito ng siguro more than 10 years na dahil hindi, less than 10 years. Mas marami pa rin sa Japan. But still, fluent pa rin naman ako sa Tagalog dahil kapag si mama yung kausap ko, Tagalog, then kay papa naman is Japanese. Kaya, yun nagpa-develop ng communication skills sa lahat. Can you share with us, why did you decide to stay here? Ano po kasi yan, doon pa ako sa Japan na grade 1, grade 2. Dito naman sa Pilipinas, grade 3, grade 4. Doon sa Japan ulit na grade 5, grade 6. So, nahirapan pa akong kumabot sa education dahil paiba-iba nga. Doon, iba yung pinag-aaralan, sa iba nakapokus dito naman sa Pilipinas. Iba rin yung focus ng academic. So, sabi ko, stay na lang ako sa isang bansa. Kesa palipat-lipat at parang hahabulin ko na naman yung pinag-aaralan. Thank you, Mr. Hasigawa, for sharing a little info about yourself. Now we will move on to the interview proper, where we'll ask about your experiences communicating and interacting with Filipinos while living here in the Philippines. First question po, what are your pleasant experiences in communicating with Filipinos? So, my experience na kung saan communicate ako with Filipinos is parang caring sila kapag kausap mo. Though caring pa rin naman yung mga Japanese, but parang mas mas understanding yung mga Filipinos kapag kausap ko, while doon naman sa Japan kasi parang kapag kunwari may nangyari sa'yo, okay ka lang, then tanong lang but less action. Parang mind your own business parang ganyan. Pero dito kasi parang kapag need mo ng help, nandiyan yung mga Pilipino, ask ka lang ng konting tanong ganyan. And tutulong na kagad. Kung ba sa Pilipinas ang nagustuhan ko while communicating, may hospitality sila. Second question po, what are the challenging situations you have encountered? Challenging encounter na naranasan ko po is difference ng mga cultures and religion. For sa religion naman is, siyempre dito po sa Pilipinas, marami tayong religions like INC, Catholic, Born Again, Christian. Yun, kung saan parang need nating parang need natin i-respect yung isa't isa. Sa Japan po kasi dati, parang isa, Buddhism lang, and Shinto pala, yung religion. And hindi sila masyadong maka-religiosong tao. Kaya hindi namin masyadong nabibigyan pansin yung mga Diyos doon. Saka lang maalala kapag nasa endanger na yung yung buhay nila. Lord, ka na po ba sa amin? Bigla-bigla na lang nila maalala. So, yan. Nung pagpapunta ko ba dito sa Pilipinas, parang, grabe pala sila sa pagiging religyoso. Ibang-iba talaga kapag sa Pilipinas, sa Japan, ganyan. Parang nire-respect ko na lang rin. Nire-respect ko rin yung pagkakaiba ng paniniwala. Yan. Dahil kapag nagkamali tayo, baka hindi maganda din masakit sa atin. Isa pang challenging na na-encounter ko is yung pamahiin. Yan. Sa Japan po kasi left lang yung mga pamahiin doon. Kaya parang life goes on, mga tawag doon. Dire-diretso lang na mabuhay. Sa po kasi dito sa Pilipinas, di ba marami tayong pamahiin dahil kapag nahulog yung kutsara, tinidor, may bisita, sa snare na posporo, plata mata, and kapag nagwalis ka sa gabi, lalabas yung swerte. Kaya, yun. So, thank you for that wonderful observation po. And alam po namin kung gaano kahirap na lumipat po kayo from a different culture to another. And which we appreciate po kung paano po kayo naging respectful and open-minded sa lahat po ng culture and religions. Last question po natin.
So, how did you deal with those barriers? Specifically, how do you handle situations po kung saan may language gap or a difference in cultural expectations? So ano, ang ginagawa ko po is, tawag dun, understanding lang po talaga. Kapag meron akong hindi naunawaan, tatanong ko, "Bakit ganyan? Bakit ganito?" Kapag na-realize ko naman, okey, okey, and respect. Kapag ano, naintindihan na yung reason, respect. Yun po. Ano lang po, kumbaga kung gusto mong mag-develop yung relasyon, hindi naman sa parang pagmamahal na relasyon, kahit rin sa friendship, gano'n. Kung gusto mong ma-develop yung, relation niyo, 'di ba sinasabi nga natin communication is the key. So, kung gusto niyo mapanatili o gusto niyo pang mapa-develop, wag niyo pong kakalimutang mag-communicate palagi. So, yun lang. Interview with Mr. Mikulin Hasigawa shows that Filipinos are caring, hospitable, and easy to communicate with. Although he experienced cultural differences, he adapted by staying open-minded, asking questions, and showing respect. His experience proves that good communication and understanding are key to building strong relationships. This activity showed me that moving to a different culture is really hard, but obstacles can be overcome with the right mindset. Connecting with Filipinos goes way beyond language. It requires mutual respect and an open mind toward our cultural differences. Lastly, as Mr. Nicholas said, active communication is the real key to building strong relationships and living peacefully here in the Philippines. This interview made me realize the importance of communication, respect, and open-mindedness when interacting with people from different cultures. Mr. Mikolin's experiences showed that cultural differences can be challenging, but they also help people learn and grow. Overall, the discussion taught me that understanding others starts with listening, asking questions, and respecting different beliefs and traditions. Thank you for watching. Bye!